Ay si General Torre. Tinutugis ka na ni General Torre. Dahil according po sa ating tagapagsalita ng PNP. Ito yung Supreme Court spokesperson sa meeting. Ang resign niya ay naroka ay hindi maaaring apply sa kanyang sitwasyon. Maliwanag po mga kaibigan ng kanyang motion. Dito sa Writ of Amparo ay binasura ho na ang korte. Nako, matindi ho. Maliwanag ho dito na hindi akma, hindi nauukol at walang batayan para i-grant ng korte, Supreme Court, itong mga kahilingan na kalukuhan ni Atty. Harry Roque. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, ala ka. Kahit saan ka magtago, Atty. Harry Roque. Tinutugis ka na. Matinding pagtugis ni General Torre. Dito po, sa tago ng tago na si Atty. Harry Roque. Mga kaibigan, na ibinasura ng Korte Suprema ang kahilingan na Writ of Amparo nitong si Atty. Harry Roque. Para ka namang hindi abogado? Sabagay, ito ang nakakatakot ho na abogado. Dati bilib ako dito eh. But tumagal ho ng tumagal, ay wala na ho sa kanyang mga matitino. Hindi po tayo nagmamalinis, mga kaibigan. Bago ko po ibahagi sa inyo itong pagbasura ng Korte Suprema tungkol dito sa kanyang mga kahilingan, motion, tungkol dito sa warrant of arrest na inisyo ng Quadcom Committee. Ito pong abogado na ito, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, ay masyadong mayabang eh. Kung ang tingin niya ho, ang tingin niya sa kapwa niya tao na hindi abogado, ay parang ganyan lang ho kaliit. Hindi lang ako ang magsabi. Marami ang nagbibigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Ay sobra na ang kahambugan nito. Ngayon ay nabawas-bawasan. But kahit nasa pagtatago pa ho, ay para panay pa rin ho ang paggawa, pag-imbento ng anumang kaibangan. Just imagine, dati ho, ako ay bilib dito. But bigla ang lumiko na sobrahan ng talino itong abogado na ito. Noong panahon ni Tebes, maganda pa ang takbo ng utak ko nito. Noong panahon na kasalukuyang kainitan ng issue dito kay Arnie Tebes. Maganda pa ang takbo ng utak nito eh. Dahil naaayon pa sa rule of law ang kanyang mga paliwanag. But dito, ilang buwan lumipas na sobrano ito ng talino, mantakin mo. Bibigyan ko po kayo ng clue. Dito na lang sa usapin ng bawal na gamot na kinakabit kay dating sa kasalukuyan natin, kagalang-galang, Presidente Marcos. Ang batayan niya po, na di umano, naniniwala siya na bangag ang ating presidente dahil ang batayan niya ay si Marlica. Diyos mio, mahabagin. Isa pang batayan niya na naniniwala siya na bangag itong ang ating kasalukuyang presidente. Ay ang batayan niya, again, ay itong 2 butas ng puncher na ginawan legit ang piking dokumento nitong ugag na si Raulo din na si Bato. Diba? Nagsama-sama na ang mga bangag. Kayo ang bangag. Bato, pinatunayan na ang batayan niya na ang piking dokumento para maging legit ng batayan na 2 butas ng puncher. Itong naman si Atty. Harry Roque, ang pinagkukuna ng kanyang mga matitibay na ebidensya kuno ay si Marlica. Ganyan ba ang abogado? Nagbabatay ka ng anumang usapin na ika nga po sensitibo? Ano ka ba naman? Daig ka pa ng tambay. Hindi po tayo nagmamalinis dito, mga mahal kong taga-subaybay. Siya mismo, bilang abogado, ang nagpapababa ng antas ng uri
ng kanyang pagkatao sa pamagitan ng kanyang galawan na ito ho ay nasubrahan na rin ang talino. Hanggang ngayon po, tingnan nyo, patuloy pa rin ang mga banat na wala sa ika nga po wala na sa lugar. Nagtatago na yun. Mga kaibigan, medyo napahaba tayo doon. Kasi marami ko pang dapat ibigay na komento dito mga kaibigan, muli kong inuulit dati bilib ako sa abogado na ito. But ngayon ilang buwan ng lumipas ay nasubrahan noon ang talino. Ito po ang tunay na bangag. Diyos me, yung mabagit. Eto, ibabahagi ko po sa inyo. Binasura ng Supreme Court ang kailangang special protective order o rin sa Pamparo na inihain ni dating presidential spokesman Harry Roque para sa kanyang anak na babae. Ayon sa Supreme Court spokesperson sa MILTI, ang rate na inihain ni Roque ay hindi maaaring i-apply sa kanyang sitwasyon. Maliwanag po mga kaibigan ng kanyang motion. Dito sa Writ of Amparo ay binasura ho na ang korte. Ang sakop ng amparo ay limitado lamang sa extrajudicial killing at sa pagbabanta sa buhay. Ginataas pa naman ng Korte Suprema ang House of Representatives sa Joint Quadripartite Committee na magsumite ng comment at walay na petisyon for prohibition sa loob ng 10 araw. Si Roque ay kasama sa inibisigan ng House Quad Committee dahil sa pagkakasangkutan nito sa pogos ng mga Chino sa bansa. Una na rin hiniling ni Roque sa Korte Suprema na pigilan nito ang Quadcom sa pagpapaaresto sa kanya. Kasama mo sa dito. Naku, matindi. Sabi nga sa balita na ito, na di umano ay sangkot ito sa pugo. Hindi ako may sabi. According dito sa balita, RMN News, shoutout. Ipahintulot ang paggamit ng inyong news. Naku, matindi ho. Maliwanag dito na hindi akma, hindi nauukol at walang batayan para i-grant ng Korte, Supreme Court, itong mga kahilingan na kalukuhan ni Atty. Harry Roque dito sa Writ of Amparo. At dito nga isa pang niliwanag ng Korte Suprema na gustong ipatigil ang pag-aresto sa kanya ng ni Roque, nag-apal ho ng motion, yung kanyang anak. Batang sagot ng Supreme Court ay binibigyan ng 10 araw ang Quadcom Committee para magsagutin. Alam na this. Pag ganyan ang mga sagot ng Supreme Court, ay yan po ay ginagrant. Mga mahal kong taga-subaybay. Informality lang yan na kailangan magbigay ng paliwanag. Mag-explain naman yung Quad Committee. Katulad doon ng mga nakaramang kaso. Pag ganyan nagpaliwanag, automatic, ang kasunod po niya ay granted. So, ibig sabihin, wala nang makakapigil pala arestuhin. Itong si Atty. Harry Roque, bagamat wala naman po nakakapigil yung mga motion na po yun ay formality lang na talagang sinasagot. But ang the end ay walang makakapigil dito sa pag-aresto kay Atty. Harry Roque. Ito po, pakinggan natin ang buhat naman sa Supreme Court. Ito ang tagapagsalita ng Supreme Court. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Ito po. Ang dali lang. Ang dali lang Ito. Where are you na? In the case of Atty. Herminio Harry L. Roque Jr., represented by Bianca Jacinta R. Roque, versus the House of Representatives Quad Committee. Atty. Harry Roque seeks the writ of amparo, claiming that the House Quad Committee's contempt and detention order. Yan po yung tagapagsalita ng Supreme Court at binabasa po ang desisyon dito sa motion ni Atty. Harry Roque. Granted his rights to life, liberty, and security. He also asked the court to prohibit the Quad Committee from arresting him, requiring him to attend future hearings, and producing documents. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced. So, automatic deny According dito sa tagapagsalita ng Supreme Court, deny ang hiling nitong si Atty. Harry Roque. Paano ka na, Roque? Tinutugis ka na ni sino to? Mamaya. Or threats thereof, which are not present in this case. The court directed the Quad Committee
prohibition from prohibition within 10 days from receipt of the court's resolution. Ayun, nakalimutan ko kayo si General Torre. Tinutugis ka na ni General Torre. Dahil according po sa ating tagapagsalita ng PNP, ay inatasan na CIDG. Ay siyempre, ang bagong talaga ho ng pinuno diyan, pinakamatahipin ng CIDG ay ito si General Torre. General Torre, congratulations ho. Yan ho nakahuli dito kay Kibuloy. Nako, magagalit na naman ang tagasunod ni Kibuloy kapag sinasabi nating nahuli ni General Torre itong si Kibuloy. Tanggapin niyo na kasi ang katotohanan. Ha? So maliwanag po mga kaibigan, ay patuloy ang pagtugis dito ho kay sa tago ng tago napugante na itong si Attorney Harry Roque. Alam niyo mga kaibigan ay ano pang abogado to eh. Alam nito ang dapat gawin. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ito. Kung wala ka man tinatago at kaya mong i-produce bilang bahagi ng investigasyon, bilang bahagi ng paglilinis ng iyong pangalan tungkol dito sa usapin, kung ano man mayroong usapin sa iyong kayamanan, bakit hindi mo ma-present Attorney Harry Roque? Very simple. Ang inihingi sa inyo ng Quad Committee. Dokumento lang na magpapatunay sa iyong mga dinakdak sinabi na kayabangan diyan sa investigasyon ng Quad Committee. Ano ho yun? Ang tanong lang naman sa iyo ng Quad Committee, bakit lumubo ang iyong kayamanan ng ganong kalaki nang sa loob ng ilang taon ay wala ka namang big time na negosyo? Ang sabi mo nga ay nagbenta ka ng mahal na lupa ang presyo ang inyong pamilya. Okay, nandun ako. Baka nga nagbenta ka. Siyempre, abogado ka. Kailangan ng supporting dokumento para mapatunayan na nagbenta ka ng lupa. Para ka namang hindi abogado eh. Ba't ngayon, hinihingi sa iyo yan? Wala kang maibigay? Ano ang rason mo? Bakit ayaw mong ibigay? Mayroon ka bang tinatagong lihim? Mga kaibigan, in reaction, basa palagay nyo? Ano ang masasabi nyo? Bakit ayaw ibigay? Itong dokumento, kung mayroon man, itong si Atty. Harry Roque, na hinihingi po ng Quad Committee. Ano ang rason? Ang rason ko ho, that is my public opinion, na nagbabashi sa galawan ni Atty. Harry Roque. Kaya ho siya nagtatago ngayon, dahil wala siyang maibigay at maiproduce na dokumento. That's why siya po ay nagtatago. But ang pinalalabas niya ho sa kanyang mga statement o motion, hindi raw pwedeng maibigay ang mga dokumento because that is a private. Kalukuhan, katarantaduhan, ginagago mo ang taong bayan, Atty. Harry Roque. Abogado ka, dapat alam mo, ang legal na paraan kung paano mapatunayan ang mga pinagsasabi mo. That's why, kailangan ng dokumento. Hindi ko dapat ituro sa inyo. Dapat kami ang turuan mo eh. Nasobra kasi ng talino eh. Okay, kinunan tayo sa oras mga mahal kong taga-subaybay. Ang maliwanag po dito, patuloy ang pagtugis ng PNP sa pangunguna ni General Torre. Dito ho, kay Atty. Harry Roque. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sa like ko sa video na ito, huwag kalimutan, babae palapakan.